So, good morning Sir Regan. My name is James Marte Corporal. And yung gagawin ko po ngayon is yung Lab 2 steps po. So, we're going to start by opening the terminal. And we're going to use the command tab para po makita po ito. So, yung main natitignan po natin dito is yung CPU, memory, and yung mga PID po. PID users. And next naman po, bukas tayo sa pan-terminal. And dito naman, isilalagay natin is PCAUX. Lalabas po yan. Ito po. And sa taas po, nakikita rin po yung memory and yung mga PID po. So, next na gagawin po natin is pupunta tayo ulit na isa pang terminal. And dito sa terminal na to is gagawa tayo ng folder, and sa loob ng folder is yung file na paglalagyan po ng code na nasa manual po. So, ilagay there, step, ls, ayan na po, nagawa na po yung step, and then cd step, touch, step.c, ls, and detect po natin yung file natin, which nandito na. Lalagay na po natin yung code natin dito. Hashtag include schedule.h, include unistd.h, and sarado natin. In main, then bracket, and then while, then bracket again, then printf process running dot tama, oops, and lang, then sarado natin, semicolon, then sleep, semicolon again, and then bracket, oops, return 0, semicolon, bracket. So, Ctrl S para ma-save. I-check na po natin. Yung paano po ma-check yun is gagamit po tayo ng GCC compiler. GCC test step.c, and then test. Yan na po, nagra-run na po siya yung code na ginawa natin sa folder kanina, nagra-run na po. And then ngayon po is i-check po natin yung top, kung titignan po natin kung may nagra-run na. Ito po, may nagra-run na pong isa. Pwede rin po natin i-check sa PCAUX, which is ito na po. Nagra-run na siya yung ginawa natin test. So, ito terminate na po natin siya by using the command kill, and then yung PID ng test na 9421. Which nakita na po, ayan po, terminated na po siya. Tapos na po tayo sa steps. Thank you po. So, good afternoon po again, Sir Regan. My name is James Marte Corporal. And yung gagawin ko po ngayon is yung activity 2. And first of all, magbubukas po tayo ng terminal. And first na gagawin po natin sa terminal is nagbubukasan po natin yung code na pinagawan ko, which is yung pinagawan ko po is nano forks.c, which ito po yung code, kita naman po. Ito po mga include na to, tsaka po yung mga nakasa loob po niyan. Every single one po may purpose po para po papagana yung code sa baba. Ito po, like for example, ito pong SDD yun na to, yung ginagawa niya po is napaparan niya po to mga printfn na code. Kasama po sa SDD delay, mga napaparan niya po is like example, free exit, mga ganun po. And then sa UniSTD naman, mga napaparan niya is mga sleep, mga ganun po.
And sa sy/types, sinakaparan niya po is yung mga PID. And the signal po is mga pinaparan niya po yung mga para mapagana po yung termination or kill sa pag-determinate po later ng manually. And yung SYS naman po na wait is for wait na na paggawa po. Kaya lahat po ito is important para pumaparan po itong code sa baba. And next na gagawin po natin ngayon is irarun po natin yung code. Which is yan. Nakita na po. Ito po yung code. Child process is running. Next na gagawin po natin ngayon is nagbubukas pa tayo ng isang terminal. And ilalagay po natin dito is ps aux grep and then fork. Yan. So ito po, dito natin i-kill or terminate yung child na nagpo-process po dito sa isa. So ito po yun, 3 o 10. Ayan. And then kill -9, and then yung PID po nung child na gusto pong i-terminate, 3010. Ayan. Ayan. Thesis kita naman po. Ayan. Parent process detected, child process, PID 3010, termination exiting. So ayun na po. Maraming salamat po, sir. Thank you again for listening. Maraming salamat po.